Makinig po tayo. Dito, kayong mga walang, kumbaga, wala kayong hilig sa batas. Dito, makikita ninyo ang totoong batas. Maliwanag. Tagalog na Tagalog po ang paliwanag ni Atty. Chel Jokno sa tanong ni Senator Judge Villanueva. Si Chel Jokno po ay anak ni Jose Pepe Jokno, isang magaling na abogado. On the record talaga yan. Kung sino si Pepe Jokno. At itong anak niya, matalino rin. Tignan niyo po yung pagpapaliwanag tungkol sa... Sige, makinig na lang tayo. Baka sabihin niyo, nagmamagaling naman ako eh. Okay. Raising some questions, Mr. President, Mr. Presiding Officer, to the two parties, Mr. Presiding Officer, just for the guidance of the court, and I think it's important that we distinguish between two separate procedural questions. Una, kung dapat po bang i-produce ang hinihinging records, at pangalawa, kung ang mga records na iyon ay magiging admissible, at kung anong evidentiary weight ang dapat ibigay sa kanila. So, let me start by asking our lead prosecutor. Ang pinag-uusapan po dyan yung sa pagsupena ng tax at bank record ni VP Sara. Yan. Pagdedesisyonan ng impeachment court ngayong araw na ito. Okay? Kasi, alam nyo, yung grupo ni VP Sara, matagal na nilang tinututulan yan eh. Kita yung box. Ayaw nilang mabuksan yun. Ayaw nilang mabuksan. Nung araw, nasa Congress pa yung pag-akyat ng impeachment, hindi nagano ang Kongreso na ibuksan. Kundi sabi nila, nasa kamay ng impeachment yan. Judge. Ngayon, nang tinalakay ng mga senador yan, hindi pa impeachment hindi natin pwede pakialaman yan. Isuli na natin muna sa BIR yan. Ngayon, nandito na tayo sa impeachment. Dapat pa bang makita yan? O hindi? Ayan ang pinag-uusapan ko ngayon. Dito. At kung anong evidentiary weight ang dapat ibigay sa kanila. So, let me start by asking our lead prosecutor, Congressman, to our dear Congressman, would it be correct, sir, to say that the issuance of a subpoena merely compels the production of records and does not by itself amount to a ruling that those records are admissible, relevant, or entitled to evidentiary weight, Your Honor? Before the member of the panel for prosecutors answers, he's not the lead prosecutor. The sorry. question is addressed to the Honorable Representative Chel Jokno, who is a member of who is part of the panel of prosecutors who will be answering your questions. And for the record, on the part of the respondent, I think it's Attorney Boa who will be answering. That's correct. Thank you. So that we don't need to identify each one each time anymore for the record. Thank you. The Honorable Jokno may respond to the question of Senator Judge Villanueva. You may proceed, sir, when you're ready. Thank you, Your Honor. Good afternoon to all the members of this honorable court. Naisagot na po ata yan ni dating presiding Judge Juan Ponce Enrile dun po sa Corona impeachment case. And if I may quote just a brief portion from what he said, I would like to explain that the resolution of this court was simply to authorize the issuance of a subpoena. And whether those evidence subpoenaed are admissible evidence, given the fact that they apparently appeared in violation of existing laws,
is a question that must be resolved in due course. So, ang ibig po sabihin, ang hiling lang po ng prosecution ay may labas ang ebidensya, pero wala pa po tayo dun sa punto kung tatanggapin ba nitong hukuman ang evidence na yun, kung siya po ay admissible o hindi. Maraming salamat po sa inyong tugon, Representative Jokno. Kaya po, Kita nyo, no? Binasa niya lang. Kasi nung panahon ni Corona, ang Senate President noon, si Enrile. Siyempre, abogado siya. Siya na rin yung presiding. Hindi kagaya ngayon, dahil hindi abogado si Gatchalian, naghanap sila ng ilalagay nilang abogado, at ang abogado nga dyan si Escudero. Kaya parang dalawa sila ngayon sa itaas, ano? Senate President at saka si presiding. Wala namang problema kung si Wing Gatchalian naman ang maging presiding officer dyan, kahit hindi abogado, pero mas gusto nila abogado kasi mas pinag-uusapan kasi legal battle legal battle. Kaya yun, ang nag-alala sa kanya si Ping Lacson, kay Senator presiding, kay Chis Escudero. Kita nyo yung ginamit pa yung panahon ni Corona. Kita nyo po, nasagot na yata sa Corona impeachment. Tuloy. Ang evidence na yun, kung siya po ay admissible o hindi. maraming salamat po sa inyong tugon, Representative Jokno. Kaya po, nilahad ko po yan nang sa ganoon, maitanong po natin ang defense panel if that distinction is correct. Would the defense still maintain that the mere issuance of a subpoena is by itself already prejudicial to the respondent even before the court has ruled on admissibility or weight? Yes, Your Honor. Good afternoon, Honorable. So yung sa kay Corona, kaya siya na-impeach nang lumabas yung mga record, hindi tugma sinasabi ni Corona doon sa record. Siyempre, sabi nga ni Sir Jokno, pag lumabas, tatanggapin o hindi ang ebidensya na walang laman. Ganun lang kasimple. Kaya nangyari kay Corona, tinanggap nila. Kaya na-impeach si Corona. Already prejudicial to the respondent even before the court has ruled on admissibility or weight. Yes, Your Honor. Good afternoon, Honorable Senator Judges. Yes, while we agree with the position of the prosecution na hindi pa naman pinag-uusapan ang admissibility sa puntong ito, what we are questioning is really yung subpoena mismo po. Dahil sa ating pananaw, ang isang subpoena, at hindi lang sa ating pananaw, but even under jurisprudence, meron pong requirements bago tayo makapag-issue ng subpoena para maging valid yung subpoena na yon. At yun po yung napag-usapan natin nung nakarang linggo na definiteness and relevance. Ngayon, yung twin requirements na yon para po sa pananaw ng depensa ay lacking in this case. And that is why we maintain our position as regards opposing itong request ng prosecution sa pag-issue ng subpoena. Well, at least malinaw po ang pag-issue ng subpoena. Si Powo po yun, yung lead prosecutor ng defense ni Sara. Talagang tinututulan nila yan. Huwag may labas yung laman ng box. Sabi nga ng taong bayan, kung wala naman tinatago, ano bang dapat ikatakot? Siyempre, alam nyo naman, yung mga abogado niyan, kahit tayo na nakita ka na nagnanakaw, pag kinuha kang abogado, anong gagawin mo? Ididipesa mo pa rin yun.
kahit nahuli na siya, kung tindahak na nagnanakaw, ididepensa mo pa. Ano? Ididepensa mo pa. Kasi, binabayaran ka. Ganyan din sa mga abogado ni Sara, binabayaran yan eh. Kaya, bilang taong bayan, ano bang gusto nyo? Huwag nang buksan o buksan? Oh. Ako, for me, buksan. Bakit? Taxpayer ako. Sino nagpapasweldo sa Pangulo? Taxpayer. Sino nagpapasweldo kay Sara? Taxpayer. Yung mga ninakaw na pera nung nasa gobyerno, kanino pera yon? Pera natin yon. Kaya kailangan natin makita yung katotohanan, yung buong picture. Ngayon, tinututulan nyo? Bakit? Pera nyo ba yan? O baka naman nakaparty naman kayo dyan? Di kaya? Kasi ang matinong abogado, ang gusto niya, ipanalo. Yung tama. Yung hindi matinong abogado, kahit nagnakaw ng kliyente mo, dinipid-depensahan mo pa rin. Yun lang yun. Hindi ba pagka abogado ka, bago mo magkwento ka muna. Sa kliyente, magkwento ka muna. Para malaman niya kung nagnakaw siya o hindi. Hindi. Pagka ginawa siyang abogado, o itong bayad na, kada appear, itong bayad, yung unang biradang bayad is 50,000. Wala pang ginawa, 50,000 na. Ginawa nga ng buhay ang pagiging abogado, hindi tagapagtanggol eh. Hanap buhay. As regards opposing itong request Okay, ng tanyo. prosecution sa Opposing. pag-issue ng subpoena. Well, at least Kontrabidas malinaw sila. po, no? Ang pag-issue ng subpoena, not necessarily opening of records, una. Pangalawa, to be presented in court. At pangatlo, to be admitted as evidence by this court. Before I go dun sa requirement, let me ask the panel of prosecutors, si Representative Jokno, dun po sa pananaw ng depensa on alleged fishing expedition, just for the guidance of Senator judges, this representation would like to clarify one procedural matter. We have Pag sinabing fishing expedition, para ka lang na bumulot ng ebidensya. Kumbaga, wala kang ebidensya. Kaya gusto mong mabuksan niya para magkaroon ka ng ebidensya. Hindi fishing expedition niya. Ang pinaglalaban niyan, yung katotohanan. Bakit? Siyempre, si Sara yun naman magsalita eh. Ilang beses in-invite sa mga 19 Congress, 20 Congress, pumupunta ba siya? Hindi, ang pinapupunta yung abogado. Pero dapat sumagot ikaw mismo, Sara. Oh. Anong sabi niyo noon? Sabi ni POA. Kaya hindi sumasagot sa Congress nung araw. Sa Senate na lang kami sumagot. Ngayon nasa Senate. Inopos nyo pa? Pero anong gusto ba ng taong bayan? Kagaya ko. Open! alleged fishing expedition, just for the guidance of Senator judges, this representation would like to clarify one procedural matter. We understand that the concern raised by the defense that the subpoena may be overly broad. And at the same time, we also recognize that the court has a duty naman to determine whether the records being sought are sufficiently relevant and material to the issues before us. So, Representative Job, na maaari po ba ninyong ipaliwanag kung paano ninyo tiniyak na ang hinihinging mga records ay hindi po simpleng paghahanap lamang ng posibleng ebidensya o tinatawag na fishing expedition, kundi ito po ay mga partikular na dokumento na sa tingin po ninyo ay meron pong malinaw at direktang kaugnayan dito po sa mga articles of impeachment.
Thank you, Your Honor. Ang hinihiling po namin sa mga subpoena ay kaugnay sa Article 2, which involves charges of unexplained wealth. Kung titingnan po natin yung mga jurisprudence pagdating sa unexplained wealth, klarong-klaro po na sinabi mismo ng Korte Suprema na kailangan makita yung buong larawan, hindi lamang po ng mga salin na finail ng isang lingkod bayan, kung hindi lahat ng kanyang kinita, both what we would call lawful and, if there is, illegitimate income. Ang salin po kasi ay parang snapshot lang po yan, year-end, kung ano yung mga assets, liabilities, and net worth ng isang government official. Ang ITR din po ay parang short video lang po yan ng mga transaksyon ng isang taxpayer sa kabuuan ng taon na yon. Makikita lang po natin yung buong larawan pag nailabas natin ang mga bank records. Kasi doon po, yung day-to-day na lumabas at pumasok sa isang account ay mapubuo po natin. And in fact, in the case of BOF Rips versus Merencilia, ito lang pong portion ang babasahin ko. Sabing ganun ng Supreme Court, the failure of the complainant to take into consideration respondent Rafael's net worth from the time he entered government service and the failure to take into consideration all of his possible sources of income in relation to his real and personal properties do not support the conclusion that he has unexplained wealth, considering that his true net worth was not determined. Ito po ay sabi ng Supreme Court, Ombudsman, hindi nyo nagawa yung inyong trabaho. Kaya ayaw po namin tumulad sa nangyari kay Ombudsman dito sa kasong ito. We want to see the entire picture. Kaya po namin hinihingi yung BIR records, pati yung mga bank records, and even the Anti-Money Laundering Council records para makita po natin yung buong story as far as both the assets, liabilities, and net worth are concerned, and the lawful and, if there is, unlawful income acquired by the respondent. Last question no, sa prosecution. No? Ito lang, yung kainitan ng banatan ni Cayetano. Di ba nasabi ni Cayetano, aba, lumagyan net ang kinita mo, sabi niya kay Lacson. O, di ba nagpaliwanag naman si Lacson? Kumita ako, pero wala ako sa gobyerno. Yung kinita ko, binayaran ko. O, nagbayad siya. Dahil kumita siya. Dapat bang binabayaran? Oo! Kumbaga, sinunod ni Lacson yun eh. Ang batas. Nakala ni Cayetano, mabubusalan niya si Lacson. Hindi. Kaya sa lahat ng interview ni Lacson, lagi niya sinasabi paano lumobo ang kanyang kayamanan. Paulit-ulit niya sinasabi yan, iba't ibang mga media para malaman natin taong bayan. O, di ba? Yan ang tamang pagsunod sa batas. Eh si Sara, kita niyo yung mga record niya. Lilitaw din naman yan. Ako, meron in the previous, yung mga pinag-uusapan, wala siya nakalagay. Di ba? Kaya nila kinukuha yung record na yan para malaman. Sana kayong mga Duterte senators na kampo ni Satanas, sana naman sa ebidensya kayo tumingin. Huwag kayo tumingin sa Duterte. Hindi naman ang Duterte nagbabayad sa inyo dyan eh. Malay natin, baka talaga meron kayong diba sabi nila, ang lagay ba naman eh. Diba? Ano ba? Under the table. Baka sabihin niya ng madlang people. Malay namin, baka meron nga talagang ganyan. Kaya nagpapakamatay kayo dyan to defense the Dutertes. Tuloy. Assets, liabilities, and net worth are concerned, and the lawful and, if there is, unlawful income acquired by the respondent.
last question no, sa prosecution. No? Sir, binanggit po kanina nung the defense panel yung requirements which is should be relevant and specific and kinikilala po natin dito sa korte na yung subpoena is an important tool na available po dito sa impeachment court in the search for truth. Pero kinikilala din po natin na ang mga records na ating hinihingi ay may tinatawag na statutory protection under our laws. Now in this regard, Your Honor, bago po ninyo hiniling ang compulsory production ng mga confidential records na ito, may we know what led the prosecution to conclude that the issuance of subpoena is the least intrusive and most appropriate means of obtaining the information sought. In other words, Your Honor, paano po ninyo masasabi na itong subpoena is not only relevant but also necessary and proportionate under these circumstances? Ang subpoena po ang tanging paraan para makuha ng nitong hukuman ang mga kinakailangan po natin na datos at impormasyon at dokumento. At hindi naman po siya intrusive dahil tulad na nabanggit ko po kanina, ay hindi pa naman ito question ng admissibility. Ang kailangan lang ay ma-produce sa korte yung mga dokumentong hinihingi. The issue of admissibility will come later and the defense will have sufficient opportunity to object and to oppose. Ngayon po, as far as the particular records that we are requesting are concerned, ito ay nakabatay nga sa nabanggit ko pong desisyon ng Supreme Court na pag tinitingnan natin ang issue ng unexplained wealth, hindi lang po pwedeng snapshot ang titingnan natin. Kailangan mula sa unang araw ng paglingkod ng isang lingkod bayan, yung kanyang final na salin, lahat ng mga kinita niya, ay makita natin. And that will be shown both by the bank records that we are requesting to be produced, as well as the BIR and tax records that we are requesting. Thank you very. Pero Maliwanag, Tagalog na Tagalog. Once na nag-enter ka pala sa gobyerno, kailangan deklarado. Lahat ng naging pera mo. Maliwanag. Eh kung ayaw mamakal ka lang yaman mo, eh di mo ka sasali sa gobyerno. Eh sumali ka sa gobyerno. Ngayon kinakal ka lang mga record mo, paano kayo yumaman? Tinututulan nila. Oh, paano mo malalaman kung paano siya yumaman? Eh kasi yung bank record alalaki eh. Huwag mo sabihin halimbawa, nagsimula sa Davao, vice mayor, mayor, o naging vice president, kung paano siya lumaki ang kanyang pera. Naalala niyo sinabi na ni former Senator Trillanes yun, na perang galing sa droga. Di ba sa bangko? Amlak. Kung ano record na dala ni Senator Trillanes, former senator, yun ang record ng amlak. Huwag na masabihin na nag-magic lang. Kaya gusto nilang malaman din yung pera sa bangko. Yan ang sabi ng yung fishing expedition. Hindi fishing expedition yan. Kasi yung utak ninyo kay Satanas. Yan lang yun. Kayong mga abogado ni Sara. Kung wala kayong tinatago, ano ba kinatatakot nyo? At saka ang matinong abogado, ang gusto niya buong katotohanan. Pag hindi katotohanan ang hinahanap, hindi ka matinong abogado. Demonyo kang abogado. Open! Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, hanggang dito na lang, lagi magdasal. Mainit ang panahon dahil sa climate change. At mainit din ang panahon sa Senado.